Grabe ang itsura ng side dish, napakasarap tignan. So mura po talaga tayo magbenta. Tayo po ay pinakakilala talaga at pinakasikat na nagbibenta ng sasakyan ha. Gustong gusto niyo yung pagmumukha ko. Ano bang ginagawa ko sa inyo? Hi everyone! Makinis ang aircon, malamig ang pintura, manipis ang gulong, at makapal ang muka. Yan po ang binibenta ngayon ni Boy AC Bulwak. Sa video na ito ay panoorin natin ang sasakyang garanti bulwak at garanti sabog na magpapasakit ng inyong ulo at bulsa. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa pagmamalaki ni Boy AC Bulwak ng kanyang kotse, pero ang tagal na po niyang nasa kanyang garahe at hindi mabenta-benta. Bali magandang tanghali nga pala sa inyong lahat. Bali meron nga pala akong papakita sa inyong unit na Mazda 3 2007 model mga boss. Baka may mga kursunado sa inyo para sa mga naghahanap ng automatic transmission, matipid sa gasolina, maayos ang pintura, maayos ang loob. Baka ito na yung para sa inyo ha. Ipinagmalaki naman ni Boy AC Bulwak ang interior na sobrang lambot daw kuno, pero dapat ay ang pag-aayos ng makina at iba pang sira ang pinagmamalaki mo dahil yun ang mahalaga at hindi ang malambot mong upuan. Ang comfort ng pag umupo ka, napakasarap, napaka-smooth. Kita mo naman, ayan. Nahihiyala ako kasi medyo baka madumihan yung Mazda 3 ko. Alam mo naman, pag mga Mazda 3, sakto-sakto ang comfort. Pero kung nahawakan, grabe ang itsura ng side dish, napakasarap tignan. Parang brand new. Ito, bibigay ko lang ito mga bossing ko ng 155,000. Negotiable pa mga boss. Legit po yan, wala po scripted dito sa amin ha. So mura po talaga tayo magbenta. Tayo po yung pinakakilala talaga at pinakasikat na nagbibenta ng sasakyan ha. Sa buong Pilipinas, alalahanin nyo lang lagi ha. Boy AC Garage number 1 na lagi mang pilit mang sinisiraan ay talagang babangon muli. Isa lang daw ang pagkakamali ni Boy AC Bulwak, pero alam nyo bang pagkadami-daming nagrereklamo sa kanya noon at isang taon na ang nakakaraan nang mangyari yun. Eh wala naman tayo magagawa to. Ganun naman talaga pag nasa Pinas. Gumawa ka ng sandaang kabutihan at kapag nakagawa ka ng isang pagkakamali, kakalimutan nila yung nagawa mo maganda dahil sa isang pagkakamali, no? Tapos sa mga nakikisaw-saw rin sa akin panggagatas nyo tigil-tigilan nyo na yan kasi hindi maganda yan, men. Dito ay nagalit na si Boy AC Bulwak dahil sa dami ng content tungkol sa kanya. Pero doon kasi sa matanda na sinigawan niya ay balak sana niyang ipahiya ang mekaniko. Pero sa halip na ang mekaniko ang mapahiya ay si Boy AC Bulwak ang inabot ng karma. Okay, wala pa kayong mga content? Gustong gusto niyo yung pagmumukha ko? Ano bang ginagawa ko sa inyo? Naghahanap buhay lang din naman ako. Pinapakita ko lang naman totoong nangyayari. Di ba? Sinasabi ko sa inyo, pinapakita ko syempre, doon tayo nakilala, di ba? Sa pagiging totoo. Ayun na nga, dahil sa katangahan at kabubuhan ko, dahil sa sobrang pakatotoo na AC Garage, hindi ko na rin naman, sinisisi ko rin naman syempre sarili ko dahil doon, dahil doon sa nagawa ko, doon talaga, baga, nagkaroon din ng reflect sa negosyo natin. Pero syempre, dahil nga mahal na mahal ko kayo, ayoko magpakita ng hindi maayos. Gusto ko laging totoo lang, syempre, ganun ko kayo kamahal sa lahat ng mga followers ko dyan. Nagpapakatotoo lang daw itong si Boy AC Bulwak. Pero mali kasi yun. Dapat naging professional ka at naging mabuting negosyante sa harap ng mekaniko noon. Hindi yung ipapakita mo yung totoong ugali mo na maangas, mayabang at nandadarag ng mga buyer. Sa mga ayaw na manood sa akin, o ayaw na mag-follow, edi mag-unfollow kayo. Pero yung mga, doon lang ako sa mga solid followers ko talaga na since day one, nakilalang kilala nyo naman sa AC Garage na mura talaga magbenta mga boss. Ako naman, pasensya na po. Kung nagpakita po ako na hindi kagandahan pag isang batang masama ang asal, hindi maganda ang asal, ako po yung humingi ng pasensya sa inyong lahat. Tao lang po ako, nagkakamali. Tuwan talaga yun, yung mga ganap mangyayari. Kasi syempre, sa sobrang gusto ko magpakatotoo sa inyo. Actually mga boss, pwede naman ako makipagplastikan Di ba? Hindi naman, pwede naman na ako, hindi ko nasabihin sa inyo lahat naman nangyari. Unang-una, di ba? Hindi ko na rin naman na para i-post yun. Kung alam ko ikakasira ko yun. Pero syempre, alam ko ikakasira ko yun. Kaso nga lang, syempre, doon sa pangyayari na yun, medyo hindi maganda na pakitang asal ni Kuya AC. Eto po si Kuya AC nyo, humingi po ng pasensya. Napahiya daw itong si Boy AC Bulwak.
Pero yan sana ang balak niyang gawin doon sa matandang mekaniko. Pero tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Ang matandang mekaniko pa ang sumikat at ang kahihiyan na balak ni Boy AC Bulwak ay napunta sa kanya. At saka sa mga nanggagatas po dyan, tigil-tigilan nyo na po kasi huwag nyo namang kapagatasan yung pagmumukha ko. Kumbaga, napapahiya na nga ako sa social media. Ako na nga yung pinaka nakakahiya sa lahat eh. Diba nga, dahil yun nga, dahil inamin ko nga mga boss, wala naman talaga ako knowledge, wala rin naman akong talino, ulitin ko lang ha. Diskarte lang meron tayo. Pero alam niyo naman, si AC Garage, sa lahat ng mga supporters natin dyan, pasensya na po hindi na po maulit yun. Ayun, magbibigay ako ng 1 week warranty sa lahat ng makakabili sa garahe simula ngayon at di na ako tatanggap ng mga consignment o pa-display. Pipilitin ko na lang din lahat ng mga unit na kahit ilan lang, sisiguraduhin ko para mas sureball na rin talaga na hindi na ako masira, di ba? Dito ay lumalabas na hindi pala talaga niya chine-check ng maayos ang sasakyan at kaya naman pala puro reklamo noon ng mga customer ay dahil wala talagang pag-aayos ni isang tornilyo sa sasakyan ni Boy AC Bulwak na hindi naman pala sa kanya. Syempre ako tiwala pagka dinala sa akin, hindi ko na i-check pag-display, di ba? Pero ngayon, babawi tayo, babangon muli si Kuya AC nyo. Sorry po talaga, sobrang sorry po sa napakita kong hindi magandang pag-uugali doon. Pinakita ko pa yung katangahan ko kasi tsaka kabubuhan ko, dat pala hindi na. Tulunggis din talaga si AC. Wala, nandun na. Ito na, napapahiya na ako. Talagang pinapahiya na nila ako. Paborito nila yung pagmumuha ko. Wala naman tayo magagawa doon. Sa inyo na yung balik noon ha. Basta ako, magpapatuloy lang ulit. Humingi ako ng pasensya sa lahat. Sa napakita kong pangit na pag-uugali. Sobrang sorry po. Pasensya lang po ha. Tatapusin ko na po dito yung vlog. Maraming salamat po. I love you all. Peace! Gang gang! At yan po ang kaganapan kay Boy AC Bulwak. Ang masasabi ko lang kay Boy AC Bulwak ay ang kanyang napasok ay isang business. At bilang isang businessman ay dapat professional ka at mali yung sinasabi niya na nagpapakatotoo lang siya. Maliit man o malaki ang iyong business ay dapat professional ka lang at hindi magpapadala ng iyong bugso ng damdamin. Kapag may nagagalit na buyer dahil sa malalang sira ng sasakyan na iyong naibenta ay pairali ng pagiging professional at hindi magpapakita ng barumbadong pag-uugali. Yun din kasi ang mali kay Boy AC Bulwak dahil pag nagbebenta siya ng sasakyan ay sobrang bait niya. Pero pag nasira na ang naibentang sasakyan ay tataguan ni Boy AC Bulwak at hindi sasagutin ang message ng mga buyer na nakakuha ng garantisabog na sasakyan. Isa pang hindi matanggap ni Boy AC Bulwak ay yung kanyang siraniko na si lower tirador ng pares dahil sobrang bata pa noon at hindi naman alam ang sira ng sasakyan. Kaya sino pang magtitiwala sa isang tao na umamin sa kanyang panluloko na ang mga sasakyan na kanya palang ibinibenta ay hindi naman pala niya inaayos at pinapabenta lang sa kanya. Hindi naman po masamang maghanap buhay, pero dapat po ay magsabi tayo ng katotohanan. Kung may sira ang sasakyan at hindi natin alam na may sira ito, sabihin natin kay customer na consignment yan at hindi mo alam kung anong mga sira niyan. Ganun pa man, paano ka nga naman bibili kung ang sasakyan na iyong bibilin ay garantisabog at may bulwak pala? Ingat po kayo sa pagbili ng second-hand cars at magsama ng pinakamagaling nyong kakilalang mekaniko para hindi kayo maloko. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Bike Drone.